Enero ngayong taon, hindi bababa sa 5 na ang namamatay dahil sa aksidenteng sangkot ang mga tren ng Philippine National Railways. Noong lang isang linggo, isang lalaki ang nagkalasog-lasog ang katawan matapos masagasaan ng tren sa Los Baños sa Laguna. Bago niyan, isang umano'y lasing na lalaki ang patay rin ng masagasaan sa Cabuyao sa Laguna. Nitong Marso, patay ang direktres ng isang eskwelahan sa Lumban, pati ang kanyang anak, matapos mabangga ng tren ang kanilang sasakyan sa Calamba sa Laguna. Nito namang Enero, isang kotse ang nahagip ng tren habang papatawid ng riles sa Muntinlupa. Patay ang driver ng kotse. At matapos ang nakapapasong init nitong mga nagdaang linggo, nakaranas tayo ng mga pagulan nitong mga nakalipas na araw. Ibig sabihin ba nito ay paalam na sa tag-init? Narito ang pagtutok ni Rafi Tima. Hindi lang daw ulan ang dulot ng La Nina sa Pilipinas. May kinalaman din umano ito sa napakainit na panahong ating naranasan noong mga nakaraang linggo. In normal condition, may high pressure area talaga na nanaig dito sa ating bansa. In normal condition, yung ridge high pressure area. Kasi sinamahan po ng La Nina, so lalo tumindi yung high pressure area dito. Walang ulap. Kaya matindi yung malinsangan na naranasan natin noong April. Maging ang sanay malamig na Enero at Pebrero sa bansa sa pagpasok ng 2012, pinainit din umano ng La Nina. Yun ang kapanahunan ng La Nina, so inaharangan niya. So isipin mo isang malaking bato dito na wala dapat nung normal condition. Eh nung nangyaring January, February, nagkaroon ng parang bato dito, so yung lamig hanggang dito lang siya. So, Kaya mainit yung Metro Manila noong January, February. Kaya nagtataka mga tao, bakit ang init dapat malamig? Isa sa mga rason, yung epekto ng La Nina. Natapos na nitong Abril ang La Nina, pero may epekto pa ito ng ilang buwan. At kung natuwa kayo sa pabugso-bugsong pagulan itong nakarang araw, may magandang balitang Pag-asa. Papasok na raw ang tag-ulan. Normal onset ng ulan. So ano ba yung normal onset? So second half of May to first half of June. So normal onset yun. Associated with the southwest monsoon, yung habagat. Ayon sa Pag-asa, dumadalas ang weather phenomenon na La Nina marahil dahil sa climate change. Pero sa ngayon daw, posibleng timeout muna ang bansa sa kakaibang taya ng panahon, lalo na ng malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Meron pa tayong tinatawag na neutral. So yun ang transition. So neutral condition tayo. Ibig sabihin, walang El Nino, walang La Nina. So normal. Pero hindi po ma-assure nito na magtutuloy-tuloy yung ganitong normal condition? Base sa focus natin, International Prediction Centers, ang pinafocus nila until this summer, June, ay neutral condition tayo hanggang sa end of 2012. Gayunpaman, babala ng Pag-asa, panatiliin pa rin ang pagiging handa dahil anumang oras, pwedeng magbago ang ihip ng hangin ika nga. Sa pagpasok ng 2013, pwede raw tayong muling makaranas ng La Nina o kaya naman ang kabaligtaran nitong El Nino o ang kakulangan naman ng ulan. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Ramdam na rin ang ilang mamimili ang epekto ng init ng panahon sa presyo ng manok sa palengke. Ikinakarga daw kasi sa presyo ang nakukonsumong kuryente sa pagpapa-aircon sa mga kulungan ng manok tuwing matindi ang init. Nakatutok si Julio Segovia. Mula sa dating 70 pesos, 80 na ang kilo ng buhay na manok sa mga poultry farm pa lang. Dahilan ng United Broilers Raisers Association ng UBRA. Nagmahal daw kasi ang patoka gaya ng mais at soya. Nakaapekto rin sa taas presyo ang tumataas daw na konsumo sa kuryente. Lalo pat de aircon na ang kulungan ng mga manok dahil sa init ng panahon. Hindi din naman ganun karami yung supply. So dahil sa init, nadidelay yung harvest namin. Kaya kombinasyon yan, tumaas ngayon. Ang taas presyo sa farm gate, parang dominong ramdam sa ilang palengke. 5 piso kada kilo na ang itinaas ng presyo ng manok sa Kamuning Market. Ayon sa mga tindera, mahal daw ang pasa sa kanila ng supplier. Mataas din daw ang upa sa pwesto, singil sa kuryente at business permit. Yung dati naming 125, kailangan namin mag 130. Kailangan kasi kundi ang overhead namin lalaki. Mag-aabono kami. Kami naman sumusunod lang sa presyo ng galing sa farm. Nakisimpatsya naman ang ubra sa pork holiday ng mga magbababoy. Pero isang araw na di pagbebenta ng manok lang daw ang kaya nila. Nagbanta kasi ang Swine Development Council na binubuo ng pork producers at hog farmers ng 5-day pork holiday. Yung 2 days ay hindi sapat na pig holiday.
pwedeng magkaroon ng 5 days minimum na tinatawag nating pig holiday. Mas tinatangkilik daw kasi ang imported na karne dahil mas murang na ibebenta. At misdeclared pa raw ipinapasok ng bansa. Laman loob daw ng baboy ang deklarasyon ng ilang importer. Kaya mas maliit na buwis ang ibinabayad nila sa gobyerno. Ang inaano lang natin is yung illegal importer. Ang binabayad 2 piso dun sa meat na pumapasok. Kaya ang nangyari, namamatay ang local industry. Babala pa ng mga magbababoy. Posible raw makapasok sa bansa ang iba't ibang uri ng sakit pag di napigilan ng smuggling. Paano po pag napasok tayo ng bird flu? Kawawa po ang ating mamamayan, nakamamatay po yan. Yung pong smuggling ng karne ng baka, pwede po yan magdala ng mad cow disease. Kung sasabihin sa atin ng Department of Agriculture na bawal yung particular product na yan from that particular country, then we will impose that. I've always faced them. I'm in constant dialogue with their leaders. Wala man daw epekto ang naunang pork holiday ng mga magbababoy nitong weekend. Nakikiusap pa rin ang Department of Agriculture na wag nang ituloy ang panibago nilang banta dahil baka raw maapektuhan nito ang presyo sa merkado. Ang ilang nagtitinda ng baboy na nakausap namin, ipinagkibit balikat lang din ang bantang 5-day pork holiday. Marami naman akong ititinda. Kung wala yon, hindi naman siguro habang buhay wala. Walang problema doon. Ang kailangan mo, may pera ang pambili, may baboy ka. Pag wala kang baboy. Tiniyak naman ng palasyo na walang kakapusan sa supply ng baboy, kaya wala rin daw dahilan para magtaas ito ng presyo. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Kahit umuulan-ulan na, hindi pa nakakabangon ang mga magsasaka mula sa epekto ng matinding init. Nabubulok na raw ang kanilang mga gulay, kaya pati ang presyo apektado. Nakatutok si Victoria Tulad. Kabi-kabila na ang reklamo ng mga tindero ng gulay sa Nueva Vizcaya at Pangasinan. Kung hindi kasi mabilis mabulok ang kanilang paninda, maliliit lang daw ang inaani nilang bunga dulot ng matinding init ng panahon. Sobrang init, napakadaling mag-lose weight. Pagka nakasako siya, yung magdamag, madaling nagmo-moisture yun, nabubulok yung iba. Dahil dito, tumaas na raw ang presyo ng ilang gulay sa ilang palengke. Sa Nepa Q-Mart sa Quezon City, ang kalamansi, sibuyas, celery at kamatis nagsitaasa ng presyo. Naku po, sobrang pong hirap. Budget po namin ginakapos. Pero sa Balintawak Market kung saan ibinabagsak ng mga biyahero ang supply, mas mura ang presyo. Ang dahilan naman daw ay ang matumal na benta lalo na ang galing Benguet, tulad ng pechay, carrots, lettuce at sayote, gayon din ang talong. Ayon sa Bureau of Plant Industry o BPI, asahan na mag-iiba ang presyo ng mga gulay dahil sa init. Isa sa nakita namin na effect nito, nagkakaroon tayo ng mababang yield. Decrease natin sa yield dahil sa shorter ang maturity ng ating mga crops. Hindi compared noon na mas maganda at tama sa panahon ang kanilang paglaki. Ang problema tuwing mainit ang panahon, mabilis ang rate ng evapotranspiration o yung pagkawala ng tubig sa halaman. Dahil dito, madaling matuyo ang halaman, malanta at hindi na nagbubunga. Kaya nga ayon sa Bureau of Plant Industry, mahalaga ang tamang irigasyon para may sapat na supply ng tubig ang inyong pananim. Payo rin ng ahensya sa mga magsasaka, gumamit ng drought-tolerant seeds na makukuha sa mga opisina ng BPI o kaya sa lokal na pamahalaan. Makatutulong din daw ang paggamit ng compost na siyang nagpapalusog ng halaman. Tuwing tag-init, pinaka-apektado raw ang mga taniman sa norte gaya ng sa Baguio, Tuguegarao, Isabela, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Gayunman, paniguro ng Department of Agriculture, walang dapat ikabahala ang mga mamimili. Usually po, ito pong mga gulay natin, nagagalit po ito sa mga aklan. May tubig po talaga usually yung mga taniman na ganyan. Ang monitor po namin, normal po ang lahat halos ng pamiling gulay. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Naibsa ng mainit na panahon sa Santa Monica sa lungsod ng San Pablo sa Laguna nitong Martes. Sinabayan kasi ng patak ng maliliit na yelo ang bagsak ng ulan. Kuha sa videong ito ni News Cooper Susie Pulga ang mga butil-butil na yelo. Ito raw ang unang pagkakataong nakasaksi ng ganito ang mga taga roon. Nadinig pa nga nila ang pagbagsak ng yelo sa mga bubungan. Sinubukan din ng ilan na saluhin ng tabo ang mga butil ng yelo pero mabilis daw natunaw. Matapos ang sandaling pag-ulan ng yelo,
nagbalik na rin daw ang maalinsangang panahon. Pwede rin po kayo magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address, at ipadala sa 4627. Palala lang po, yun lamang po mga video at litratong pagmamay-ari ninyo mismo ang ipadala sa amin. Dating magkasangga pero sa eleksyon 2013, posibleng magbanggaan muli sina Manila Mayor Alfredo Lim at dating Pangulong Joseph Estrada. Una na silang naglaban sa pagkapresidente noong 1998 at ngayon pa lang, usap-usapan na sa lungsod ng Maynila ang namumukong pagtutuos ng mga binansagang sina Dirty Harry at Asyong Salonga. Nakatutok si June Venerato. Sa mga kwentuhan sa gupitan, usap-usapan sa mga tindahan at kung saan-saang bahagi ng Maynila, hindi nawawala ang talakayan tungkol sa susunod na eleksyon. Hindi nakapagtataka dahil kumbaga sa pelikula, blockbuster kapag natuloy ang namumuong paghaharap ni na Dirty Harry at Asyong Salonga. Dirty Harry ang naging bansag kay Mayor Alfredo Lim na dating Pulis Maynila. Asyong Salonga naman ang isa sa mga karakter na nagpasikat kay dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Exciting talaga to dahil talagang pareho silang kilala sa politika eh. Mabigat ang laban kay Lim pagka kumandidato si Erap. Kapag natuloy ang usap-usapan, magkakabangga ang dating magkasangga. DILG Secretary si Lim ni Erap nung Pangulo pa ito. Pero nang lumalakas na ang panawagan kay Erap na bumaba sa pwesto noong taong 2001, nagbitiw na si Lim bilang kalihim. Dumalo si Lim sa pagpupulong sa EDSA na kontra Erap. Dito na umalat ang relasyon ng magkaibigan. Sabi ng political analyst na si Prospero de Vera, dikitan ang magiging labanan para sa trono ng hari ng Maynila. Siyempre, meron pa ring Erap magic, kaya hindi mo maisasantabi na siya ay maaaring manalo. Pero si Mayor Lim naman ay hindi naman masama ang pamumuno. At Liberal Party, malapit kay President Noynoy. Kaya't palagay ko magandang laban yan. Ngayon pa lang, may kanya-kanyang manok na ang mga taga-Maynila. Pag tumakbo po si Erap, kay Erap po kami. Kay Erap ba? Opo. Bakit naman? Pangmasa po siya eh. Ganun pa rin, kay Lim pa rin tayo kasi maganda lang patakbo si Mayor Lim eh. Pero ang tanong naman ng ilan, wala na bang iba? Wala na raw bang mas bata pa sa kanila? Kapwa na kasi senior citizen sina Lim at Erap. Bata naman. Mamili na ang mga butante ng bata. Dahil may edad na sila eh. Age ng ipagre-retero. Pero kung hindi si Erap ang makakalaban ni Lim, pwedeng ang Vice Mayor ng Maynila na si Isko Moreno ang makakaharap niya. Sabi ni Erap, di man siya matuloy, si Isko ang susuportahan niya. Kung maaari, ilabas na nila si Vice Mayor Isko Moreno because I authorize him to go there. And to my mind, he should be commended. Pag nakulong siya, magpapakulong din ako. Ganitong klase ang iiwan ng samahan ni Lim at Moreno. Nangyari ito nung panahong iniimbestigahan ng Manila hostage crisis. Dalawang eleksyong magkasama sina Lim at Moreno kahit magkaibang partido. Liberal Party si Lim, nationalista naman si Moreno. Pubatok ang tambalan nila. Ang akala ng marami, sila ulit ang tandem sa 2013. Pero umalas na si Moreno at nanumpa sa partido ni Erap kanina. Siya hindi naman talaga kapartido ni Mayor Lim. Kaya kung siya man ay lumipat sa ibang partido, naghahanap siya ng pagkakataon o options. He's widening his options for 2013. Sa gitna ng mga porbahan at lipatan, isa lang ang hiling ng mga taga rito. Sino man ang tumakbo at sino man ang manalo, huwag naman daw sanang kalimutan ng mga politiko ang kapakanan ng mga Manileño. Nakakadala na raw kasi ang mga pangakong laging napapako. Kahit na sino pang magpalit-palit dyan, wala na rin mangyayaring mabuti. Kasi sa umpisa lang naman na sasabihin na maglilingkod sila, ganito. Pag naman nakapwesto na, wala naman eh. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.